Hello po mga bata! Ako po si Ate Kinshy Homi Ilonda Bonatan at ang kwento po natin ngayon ay may pamagat na nagkakaisa sa paglilingkod. Ang memory verse ay mula sa Acts chapter 1 verse 14. Ito ay nagsasabing lahat sila ay nagsama-sama palagi sa panalangin. Ang mensahe ngayon ay ang panalangin ay naghahanda sa atin para sa paglilingkod. Nakipag-away ka na ba sa best friend mo? Ano ang naramdaman mo? Paano na bago ang nararamdaman mo sa kaibigan mo? Madali bang gawin ang mga bagay na magkasama pagkatapos noon? Ang mga alagad ni Jesus ay madalas na nakipagtalo sa pagbabasa upang malaman kung ano ang nagpabago sa kanila. Pumili si Jesus ng 12 lalaki para maging kanyang mga alagad o mga espesyal na kaibigan. Nakasama niya noong pasimula ng bautismuhan siya ni Juan sa ilog Jordan. Araw-araw nakikinig sila sa kanyang magagandang kwento. Sumama sila sa kanya. Sa templo, narinig niyang ipinaliwanag niya ang mga kasulatan. Higit sa lahat, nakita ni Jesus na nagpapagaling ng mga tao, alam nila ang tungkol sa buong bayan, kung saan walang nakatirang may sakit, dahil nandun si Jesus. Isipin na lamang na wala ni isang may sakit sa buong bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kabutihang ginawa niya, pinatay ng ilang tao si Jesus. Ang kanyang mga alagad ay nasa paligid noong siya ay pinako sa krus. Si Jesus ay sinubukan siyang bigyan ng babala kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya sa kanila na siya ay mamatay at muling mabubuhay. Ngunit hindi sila nakinig o nais na maunawaan. Nagkaroon sila ng sarili nilang mga ideya. Inakala nilang si Jesus ay magiging hari sa lupa. Inasahan nilang magtatayo siya ng isang kaharian at palayain sila mula sa mga Romano. At madalas silang nagtalo sa isa't isa kung sino ang magiging pinakamahalagang disipulo pagkatapos. Sina James at John ay nasangkot pa sa kanilang ina. Tinanong niya si Jesus kung maaari silang umupo sa magkabilang gilid niya kapag siya ay naging hari. At iyon ang ikinagalit ng iba pang mga alagad. Pagkatapos ng pagkabuhay muli, ay gumugol si Jesus ng 40 araw kasama ng mga alagad at ng ilan pa niyang mga tagusunod. Ipinalawanag niya ang mga duhula tungkol sa kanyang kapanganakan at kamatayan. Nakipag-usap siya sa kanila tungkol sa kaharian ng Diyos. Sa wakas ay nagsimula na siyang makita na si Jesus ay hindi lalaban sa mga Romano. Sa wakas ay naunawaan na nila na si Jesus ay babalik sa langit. Gayunpaman, nangako siya na hindi sila mag-iisa. Ipapadala niya ang banal na espiritu upang makasama ang kanyang mga tagusunod. Bago pumunta si Jesus sa langit, binigyan niya sila ng napakalinaw na tagubilin. Sila ay manatili sa Jerusalem at maghintay para sa banal na espiritu. Sa pagkakataong ito, ay nakinig sila at sumunod sila habang naghintay sila na isang kahangahangang nangyari. Natutong kilalanin nila ang isa't isa. Ang lahat ng mga lumang argumento ay tila hindi na mahalaga. Nagkaisa sila at nagnanais na maglingkod sa Diyos. Sinasabi ng Biblia na silang lahat ay nagkakaisa sa isang lugar. Nais nilang ipalaganap ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Gusto nilang sabihin sa iba kung paano siya naparito sa mundong ito at namatay para sa lahat ng tao na gusto nilang malaman ng lahat na bumalik si Jesus sa langit. Handa silang sabihin sa iba na babalik si Jesus para kunin tayo para manirahan kasama niya. Ang panalangin ay nakatulong sa kanilang pagkakaisa. Ang panalangin ay nakatulong sa kanila na maglingkod sa Diyos. Kaya po mga bata, palagi po nating unahin ang Diyos.